Hi mga Marites! Samahan nyo nga pala kaming dalawa nitong aking anak at pupunta kami ng SM Taytay. Dito nga umalis na nga kami at traffic pa banda dito sa may tulay. Ipapacheck ko nga lang pala yung gamit kong phone dahil meron ako nakitang something sa may screen. At pagkadating nga namin, tignan mo naman tong batang to, nagpabili agad siya ng sundae. Sinamahan ko na nga lang ng burger. Pumunta nga kami dito sa may food court para dito kumain. Tingnan nyo naman tong batang to, ayaw talaga magpa-video o kaya magpa-picture. Kaya yan, pasimple ko nga lang siyang binibidyohan sa mga oras na to. Hindi nga yan nakontento kasi nagpabili talaga siya ng fries. O, di ba? Napakakulit. Sa mga oras nga na to ay palabas na rin kami ng building. Napadaan nga lang kami dito kaya pinicturan ko na rin siya. Yun, kunwari ka pa na ayaw mo magpa-picture o magpa-video pero nagsasayaw ka dyan. Sa mga oras nga na to ay pauwi na rin kami. Hindi ko na nga rin nabidyohan yung pagbaba namin dito. Dumaan nga lang ako ng palengke at may binili lang ako. Hindi ko na nga rin nabidyohan yung pagbaba namin kasi sobrang hirap kapag may kasamang bata. At fast forward nga ay 5:30 na to. Samahan nyo nga akong gumawa nitong musubi. First time ko nga lang tong gagawin at ito nga lang yung ginamit kong luncheon meat. 100 pesos ko nga lang to nabili sa may palengke. Pagkatapos nga ma-prepare yung luncheon meat ay niready ko na rin tong itlog. Nilagyan ko nga lang ng asin at saka ng paminta. At saka ko siya in-scramble. Nag-prepare nga lang din ako ng toyo, ng oyster sauce, ng tubig at saka ng asukal at saka ko hinalo. Pagkatapos doon ay niluto ko na rin yung itlog at pati na rin yung luncheon meat. Pagkatapos ko nga lang maluto tong luncheon meat ay binawasan ko to at apat nga lang ang aking gagawin na musubi. At saka ko nga hinalo yung ginawa nating liquid sauce kanina. At pag natuyo na nga yan ay pwede na rin yan iahon. At sa pag-prepare nga ng ating musubi ay hindi ko nga tinapon yung lagayan ng luncheon meat. At dahil wala nga tayong molder, ito na nga lang din ang ginamit natin at nilagyan na nga lang natin siya ng plastic labo. Hindi ko nga akalain na napakahirap din pala netong gawin lalo kung wala ka palang molder. Tsaka tignan nyo naman, binaliko ko talaga yung kutsara na yan para lang mahulma ko yung kanin. Dahil ginusto mo yan, panindigan mo yan. Nilagay ko na nga lang din dito yung itlog at sinunod ko na nga lang din yung luncheon meat. Pagkatapos nga yan ay hinila ko na nga lang din yan at iniisip ko nga kung paano ko yan lalagyan ng seaweeds. At natatawa nga ako dito kasi ang kapal nung kanin. Sa inis ko nga yan, hindi na ako nag-video. Bahala na siya. Ayan na ang finished product. Basta nagawa natin. Kaya kung ako sa inyo, wag nyo nang subukan.